Enero 10, 1983, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Republic Act No. 7610 o ang unang komprehensibong local government code ng bansa. Binuo ang naturang batas para palakasin ang pamamahala sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng decentralization o pagsasalin ng kapangyarihan at otoridad mula sa pambansang pamahalaan papunta sa mga lokal na pamahalaan. Ang Local Government Code of 1983 ay bunga ng matagal na hangarin na baguhin ang ugnayan sa pagitan ng national government at local government units o LGUs sa Pilipinas. Bago nabuo ang naturang batas, limitado ang kapangyarihan at otonomiya ng mga lokal na pamahalaan. Gumagana rin lang ang mga ito sa ilalim ng kapangyarihan ng pambansang pamahalaan. Ang pangunahing layunin ng Local Government Code ay mailipat ang kapangyarihan at mabigyan ng higit na responsibilidad ang mga LGU para mapalakas ang pamamahala nito at maisulong ang lokal na pag-unlad. Nakapaloob dito ang iba't ibang aspeto ng lokal na pamamahala, kabilang ang organisasyon at tungkulin ng mga lokal na lehislatura, ang alokasyon ng pondo, at ang desentralisasyon ng mga gawain tulad ng mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at infrastruktura. Bago ang pagpapatupad ng batas, umaasa ang mga LGU sa mga alokasyon mula sa pambansang pamahalaan. Pero sa ilalim ng batas na ito, binigyan ng mga lokal na pamahalaan ng otoridad na magpataw rin ng sariling buwis, mga bayarin at iba pang mga singil sa kanilang nasasakupan para mapondohan ang kanilang mga programa at inisyatiba. Dahil dito, ang lokal na pamahalaan ay nabigyan ng kalayaang gawin ang nakikita nitong mas tamang pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Dahil din sa pagtatatag ng batas na ito, mas naging sistematiko ang paraan sa organisasyon ng mga lokal na opisyal, kasama na ang mga malinaw na probisyon ukol sa mga tungkulin at responsibilidad ng mga lokal na pinuno, gaya ng mga gobernador, alkalde at iba pa. Gayon din ang mga kaukulang lehislatura tulad ng sangguniang panlalawigan para sa mga probinsya, sangguniang bayan at sangguniang panglunsod. Nagbigay daan ang istruktura na ito para mas maging epektibo ang checks and balances sa loob ng LGUs at nagtaguyod ng mas mataas na pananagutan sa publiko. Sa kabila ng kahalagahan nito, hindi nakaligtas sa mga hamon ang Local Government Code of 1983. Ang matagumpay na pagpapatupad ng mga probisyon nito ay madalas na mahirap dahil sa kakulangan ng kapasidad sa lokal na antas, lalo na sa mga mahihirap na rehiyon. Higit pa rito, marami sa mga lokal na opisyal ay hindi pamilyar sa mga bagong responsibilidad at otoridad na ibinigay sa kanila. At sa ilang mga kaso, nagdudulot ng tensyon ng politika sa pagitan ng mga lokal at pambansang otoridad. Gayunpaman, ang Local Government Code ay nananatiling isang mahalagang hakbang tungo sa decentralization, fiscal autonomy, at participatory governance na pundasyon para sa reforma sa lokal na pamahalaan sa mga darating na taon. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25.